Sa bawat tanim ng binhi nakataya ang pangarap ng bawat magsasaka. Ngunit sa bawat hakbang kaakibat ang hamon mga peste, panahon at pag-asa sa magandang ani. At sa isang iglap, ang lahat ng pinaghirapan ay sinusubok ng kalikasan. Ngunit sa bawat unos may natitirang pag-asa. Ang bawat butil ng tagumpay ay bunga ng katatagan. Maligayang panonood sa Exquisite Info TV. Dito pinapakita namin ang buhay sa bukid, kung saan ang bawat butil ng palay ay may kwentong pinaghirapan. Samahan niyo kami sa isa na namang kapanapanabik na paglalakbay sa mundo ng agrikultura mula sa ating mga masisipag na magsasaka. Karaniwan, ang mga binhi ng palay ay kailangang ipa-germinate o ipasibol muna bago itanim. Depende sa uri ng pagtatanim, direct seeding o transplanting. Para sa transplanting, kung saan ang palay ay itatanim sa seedbed muna. 2 hanggang 3 days ang germination period sa tubig. Ang mga seedlings ay palalakihin sa seedbed ng 12 hanggang 14 days bago itanim sa bukirin. Para sa direct seeding, kung saan ang binhi ay direktang itatanim sa lupa. 2 hanggang 3 days na pag-germinate lang sa tubig, saka agad itatanim. Ang paggamit ng tansi o string ay tumutulong upang maging tuwid at pantay ang hanay ng mga tanim na palay. Nakakatulong ito para mas madaling pamahalaan ang taniman, lalo na sa pagwewid o pag-aalis ng damo. Ang tao ay mahalaga sa proseso ng paghakot ng binhi at paglalatag nito para sa mga nagtatanim dahil sa pamamagitan ng tao, mas nasisiguro ang pantay at tamang distribusyon ng binhi sa mga nagtatanim. Depende sa layout ng taniman at uri ng pananim. Mas tiyak ang tao sa paglalatag ng mga binhi, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng tiyak na distansya at posisyon para sa mas magandang pagtubo. Para sa transplanting, paglipat ng binhi, karaniwang distansya ay 20 cm by 20 cm o 25 cm by 25 cm. Bakit? Nagbibigay ito ng sapat na espasyo para sa pag-usbong ng mga ugat at mas malusog na paglaki ng halaman. Pinipigilan ng sobrang siksikan na maaaring magdulot ng kompetisyon para sa nutrisyon, tubig at sikat ng araw o nagpapababa ng tsansa ng peste at sakit dahil mas mahusay ang daloy ng hangin. Karaniwang inaararo ang lupa 2 beses bago taniman ng palay. Ang mga hakbang na ito ay: una, ang lupa ay araruhin upang maihanda at mapakilos ang matigas na lupa. Ikalawa, araruhin muli ang lupa para pagtibayin at mas mapaghanda ito sa pagtatanim ng palay. Pagkatapos nating maihanda ang sakahan, susunod na hakbang ay ang pag-level ng lupa. Mahalaga itong proseso upang masigurong pantay ang lupa bago itanim ang mga punla ng palay. Sa yugtong ito, kinakailangan na merong tamang dami ng tubig ang bukirin, hindi masyadong mababaw at hindi rin sobra, upang mas maging magaang ang pagpatag gamit ang tradisyonal na gawang kahoy na pang-level. Kailangan agad mag-spray ng pamatay kuhol sa bagong tanim na binhi ng palay dahil una, pinakamadaling atakihin ng binhi. Ang bagong tanim na binhi ng palay o punla ay malambot at madaling kainin ng mga kuhol, kaya't mas mataas ang panganib ng pagkasira kung hindi agad mapigilan. Pangalawa, pag-iwas sa malawakang pagkawala ng pananim. Sa unang linggo ng pagtatanim, kritikal ang survival ng mga binhi at punla. Kung hindi agad mag-spray, maaring kainin ng mga kuhol ang malaking bahagi ng tanim na magre-resulta sa mababang ani. Pangatlo, pagkontrol ng populasyon ng kuhol. Ang mabilis na aksyon ay nakakatulong sa pag-iwas sa sobrang dami ng peste. Several months later. Sa likod ng malawak na tanawin ng palayan, masisilayan ang kalunos-lunos na epekto ng nagdaang malakas na bagyo. Ang mga palay na
dati nagbibigay ng pag-asa at kabuhayan ay ngayon nakahandusay, tila pinatahimik ng kalikasan. Para sa ating mga magsasaka, ito ay hindi lamang simpleng taniman, kundi pinagmumulan ng kanilang pangarap at pang-araw-araw na buhay. Dahil sa unos na wala ang inaasahang ani, kasama na rin ang kanilang pag-asang mabayaran ang mga hiram na ginamit para sa puhunan pambili ng abono at fertilizer. Isang masakit na paalala kung gaano kalupit ang hamon ng pagsasaka sa ating bansa. Ganito ang eksena sa bawat palayan na dinaanan ng bagyo. Ang dating kulay gintong pananim, ngayoy kulay abo ng kawalan. Para sa mga magsasaka, ito ang pangarap na nawasak. Ang inaasahang kita ay naging dagok na pasanin. Ang puhunan sa abono, fertilizer, at iba pang gastusin ay nauwi sa kawalan, habang patuloy silang nag-iisip kung paano muling sisimulan ang kanilang pagsasaka. Sa tuwing dumarating ang bagyo, tila sinusubok muli at ang lakas ng loob ng ating mga magsasaka. Ang bawat tanim na palay, bunga ng pawis at tiyaga, ay tinumba ng walang habas na hangin at ulan. Ang mga pangarap na sana'y anihin ay tuluyang napawi, kasama ng pag-asa na maibabalik ang puhunan sa abono at fertilizer. Ngunit sa kabila nito, patuloy silang lumalaban, umaasang may liwanag pagkatapos ng unos. Matapos ang matinding bagyo, ang bahaghari ay lumitaw bilang simbolo ng pag-asa at muling pagsilang. Sa kabila ng pagkabasag ng mga pananim, nagsisilbing paalala ito sa ating mga magsasaka na hindi sila nag-iisa, may bagong pagkakataon na naghihintay at muling babangon ang mga palay na pinadapa. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, ang mga magsasaka ay patuloy na nagsusumikap. Tanga ng pag-asa na isang magandang ani ang maghihintay sa kanila, nagsisilbing gabay sa kanilang pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat butil ng pawis, alam nilang ang kanilang sakripisyo ay may kahalagahan. Kaya, patuloy silang mangarap at magsikap dahil sa kabila ng lahat, may liwanag na nag-aabang sa kanilang hinaharap. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para sa mga susunod na kwento ng magsasaka at pag-asa.